Isang liblib na baryo sa probinsya, may isang batang laging binabantayan ng mga magulang at kapitbahay dahil sa kanyang sobrang kalikutan at pagsuway. Ang pangalan niya ay Tonton. Hindi siya marunong sumunod, lagi siyang naglalaro kahit 10 oras ng gabi, pumapasok sa gubat kahit bawal, at madalas nagtatago para gulatin ang mga kalaro niya. Akala ng lahat, normal lang ang pagiging makulit niya. Pero may kakaibang napapansin ang mga matatanda. Madalas daw kapag nagdidilim, nakikita si Tonton na may kausap na wala namang ibang tao. Nakatayo siya sa gilid ng sapa, nakangiti, parang may kausap na kaedad niya. Kapag tinatanong ng mga kapitbahay kung sino ang kalaro niya, sasabihin lang niya, "Si Kuya, gusto niya akong laging samahan." Pero wala namang nakikita ang iba. Ang unang insidente, isang gabi, may nawala ng manok ang kapitbahay. Nahanap nila ito sa likod ng bahay. Patay, nakataob at butas ang leeg. Nang tinanong si Tonton kung nakita niya kung sino ang kumuha, ngumiti lang siya at bulong. Si Kuya ang kumuha kasi gutom siya. Doon nagsimulang matakot ang mga tao. Sino bang Kuya ang sinasabi niya? Ang kakaibang pagbabago. Habang tumatagal, nagiging mas malala ang ugali ni Tonton. Nananakit na siya ng mga bata, minsan tinutulak sa bangin ng ilog, minsan tinatakot sa gabi. Ang mga mata niya parang laging pula kapag galit. Ayon sa albularyo, hindi simpleng pasaway si Tonton. Isa siyang bata na kinuha ng isang masamang espiritu na nagkukubli sa anyo ng kanyang imahinaryong kuya. Ginagamit ng espiritu ang bata para makapanakit at makapaningil ng kaluluwa. Ang huling gabi, isang gabi, narinig ng buong baryo ang malalakas na sigaw mula sa bahay nila Tonton. Pagdating nila roon, wala na silang nadatnan, kundi ang ina niyang umiiyak at duguan ng sahig. "Nasaan si Tonton?" tanong ng mga tao. Umiiyak ang ina at turo sa bintana. Kinuha na siya ng kuya niya. At sa malayo may mga nakakita daw na may batang tumatakbo papasok sa gubat. Pero ang katawan, hati sa dalawa at ang mukha nakangiti ng malaki. Mula noon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig ang mga tao na batang tumatawa at naglalaro sa gubat. Kapag may batang matigas ang ulo, bigla na lang silang nawawala. Sabi ng matatanda, "Huwag kayong magiging pasaway. Baka isama kayo ng batang pasaway at ng kanyang kuya."